Magandang gabi Kuya Jovi at sa lahat ng tagapakinig ng Ulap Noir. Nais ko po sanang ibahagi ang mga karanasan ko sa mga aswang sa kwento kong ito. Mahalaga sa akin ang kalamansi. Masustansya at nakakapag-alis umay. Hindi rin ako umaalis ng bahay na walang dalang kalamansi. Kahit isa man lang. Maging sa basong aking pag-iinuman, ako'y pihikan. Gusto ko babasagin lamang. Ayoko ng plastik. Bakit? Ganito kasi yon, mga kadilim. Sa probinsya, lagi mong aasahan ng fiesta. Lalo na kapag patak ng buwan ng Abril hanggang Mayo. Mananawa ka talaga sa karne. Si Damian, inaya kami ni Lucio na pumunta sa fiesta sa isang baryo sa may bundok ng San Gregorio. Hindi ko nababanggitin ang mismong pangalan. Mahirap na. Basta, malayo siya sa kabayanan. Napakalayo. Dahil wala rin naman akong ginagawa noon, sumama ako. Tawanan kami sa daan kasi nga ang layo at puro lubak. Kahit kumain kami ng marami bago umalis, natatagtag rin lahat pag-uwi dahil sa daan. Pagdating namin, agad kaming pinakain ng tropa namin. Nakaugalian ko na kapag kumakain ako sa ibang bahay, inuuna kong uminom ng tubig. Pipili ako ng babasagin na baso o tasa. Ipapailalim ko ang isang kamay ko roon, saka ipipihit ko pakaliwa at pakanan ng baso. Kapag nabasag, ibig sabihin may lason. Hindi ko na kasi matandaan kung kaliwa ba o kanan. Kaya, parehong direksyon kong ginagawa. Itinuro sa akin ni Ramon yun. Ganun kasi siya. Nakaugalian na rin daw sa kanila na tinuro naman ng lolo niya sa Mindoro. Hindi naman nabasag ang baso. Isa pa, tropa namin ang nag-imbita. Pero dahil nakasanayan ko na, kahit sa bahay namin ginagawa ko pa rin. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa maliit na plaza ng baryo kung saan may sayawan. Party-party, tawanan. Tawa kami ng tawa kay Damian kasi may isinasayaw siyang babae na halatang maarte. Parang diring-diri sa kanya. Nang natapos, naglakad kami pa uwi kina Lucio. Maliit lang ang baryo, magkakakilala halos lahat ng tao. Fiesta pa man din, kaya bawat bahay na madaanan, gusto nilang papasukin kami para kumain. Ngiiting tumatanggi kami. Pero may isang matandang babae na mapilit. Kahit si Lucio na taga roon ay hindi makatanggi. Sabi ni Damian, pagbigyan na lang kasi nakakahiya naman. Yung bahay ng matanda nasa gitna ng bukid. Halatang bago pa at hindi pa tapos. Wala pang palitada. May mga tanim na kalamansi sa gilid ng daan papasok. Bago pa makarating sa bahay niya, 2 bahay pa ang dinaanan namin. Natuwa ako sa mga puno ng kalamansi. Ang lalaki ng bunga. Namitas ako ng 4. Tig-isa kami. Nauuna ang matanda sa lakad. Mabilis pa nga siyang maglakad kaysa sa amin. Binigay ko isa-isa sa kanila yung kalamansi. Para saan to? Tanong ni Damian. Baka karne ng tao ang ipakain sa atin. Just in case lang, biro ko. Hindi ko alam na magdilang anghel pala ako. Itinuro rin sa akin yon ng isang naging kaibigan ko sa Maynila. Pero mas nakasanayan ko talaga yung sa baso. Nagkukwentuhan kami habang naglalakad. Sabi ni Lucio, yung matanda raw ay nagtitinda ng bagoong sa bayan. Matagal na. Kasing edad ng lola niya. Yung lola niya, buhay pa, pero nakaratay na. Kaya, na-amaze kami kay lola kasi ang liksi pa kumilos. Pagdating doon, pag-upo namin sa mesa, tumawag ang nanay ni Lucio. Tinatanong kung nasaan kami. Hinahainan kami ng anak ng matanda ng pansit. Sagot ni Lucio, sumaglit lang kami sa bahay ng matanda. Hinintay kong maghain sila ng tubig. Habang ginagawa ko yung routine ko sa baso,
Napansin kong nakatingin sa akin yung anak ng matanda. Nang maubos ang pansit, may sahog na manok at kikiam. Sunod namang inihain ng kanin at sisig. Tumatanggi na kami nun, kahit ang sarap tingnan ng sisig. Kaya ang ginawa ng matanda, ibinalot na lang niya yung sisig. Pagbalik namin kina Lucio, inaya kami ng ate niya na uminom. Pero si Damian hindi namin pinainom. Siya kasi ang driver, kaya good boy talaga siya. Si Raul naman, inilagay niya yung sisig sa plato. Ako, naghahanap ako ng sili. Dinurog ko, tapos piniga ko yung kalamansi ko. Hinati ko at binudbod sa sisig. Habang hinahilo ko, biglang parang may nagbago sa itsura ng sisig. Parang nagkaroon ng buhok-buhok. Pinagalitan ko pa si Raul noon kasi baka buhok niya. Maikli ang buhok niya eh. Hindi naman pwedeng akin kasi mahaba ang buhok ko. Nang si Damian ang humalo, isa-isa niyang tinatanggal ang mga buhok. Bigla siyang naduwal. Tinanong namin kung bakit. Basta suka lang siya ng suka. Nang tingnan namin mabuti yung sisig, para bang gusto na naming tukutin ang sarili naming sikmura. Nagkaroon ng kuko ng tao doon sa sisig. Kinuha ko pa ang kalamansi ni Raul. Pinudbud ko ulit. Mas lalo pang dumami ang buhok. Sa mismong karne mismo, pinagalitan kami ng nanay ni Lucio. Dapat daw hindi na kami sumama. Kasi kaya pala tinawagan niya si Lucio kanina para mailayo kami. Kahit alam niyang nasaan kami, tinawagan pa rin niya para malaman ng matanda na alam niya kung nasaan kami. May nakakita kasi sa amin na inaya kami ng matanda. May usap-usapan pala na aswang yung pamilya nila. Si Lucio lang ang hindi naniniwala. Takot na takot kaming umuwi noon kaya doon na kami natulog. Sinunog namin yung sisig. Ang nakakadiri pa, yung asawa pala ng anak ng matanda ay kamamatay lang. Closed casket daw ang libing, kaya isipin nyo na. Hanggang taong 2015, nakikita ko pa yung matanda sa palengke. Madalas kapag nakikita niya ako, binibigyan niya ako ng libreng bagoong. Sabi niya, gawa daw niya mismo. Pero yung mga kapwa niya tindera, pasikreto akong iniilingan. Minsan pa nga, may sumunod pa talaga sa akin para sabihan ako. Akala nila hindi ako aware, pero hindi nila alam. Tuwing bibigyan ako ng bagoong ng matanda, pinabasag ko agad ang lalagyan. Kuya Jovi, dito na po nagtatapos ang unang bahagi ng aking kwento. At sana ay abangan nyo pa po ang mga susunod at maibahagi rin ito sa inyong channel. Maraming salamat po Kuya Jovi. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.